sa muli. Night devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa Kawikaan, chapter 7, verse 6. Verse 6 na tayo. Ngayon, at yun, umpisahan natin. Ako ay dumungaw sa bintanang bukas at sumilip sa pagitan ng rehas. Aking nakita'y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panulukan ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa sa lalim ng hating gabi kapag tulog na ang madla. Ang babae ang nasa kanya'y sumalubong sa pinto ang mapang-akit, mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses, kilos niya'y maharot, di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayoy sa lansangan, mayamayay sa liwasan, walang ano-ano'y sa panunlukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik, at kanyang sasabihing punong-puno ng mapang-akit. Nasa amin ngayon ang maraming kong mga handog. Kakatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ika'y salubungin. Mabuti't nakita kita pagkatapos kong hanapin. Aking higa ay sinapinan ko ng makapal na linong buhat sa Ehipto. Iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winasika ng pabangong mira, bukod pa sa aleyo at mabangong kanela. Halika at bigyan daan damdamin ng isa't isa. Ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako'y nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo, pagkat siya'y ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi. Pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Salitang mapang-akit ang lalaki nahimok sa matamis na salita, damdamin niya'y nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin. Sa matador ay sumunod. Mailap na usa sa patibong ay nahulog. Hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos. Isang ibong nakapasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig at dinggin mo ang salita mula sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing makalihis, sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang ang nabuwal sa kanyang yakap. Sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. So, ang nakita ko dito, mula sa verse 6 hanggang dito sa 24, ay itong, kaya nga ba aking anak, sa akin ay makinig at dinggin mo ang salita mula sa aking bibig. Huwag mo nang hahayaang ang puso mo ay maakit
ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. So yun sa pagpili ng ating makakasama sa buhay. Kung ikaw ay nasa tama ng edad ng pag-aasawa, ay laging humingi ng advice sa ating mga magulang sa pagpili ng ating mapapangasawa, kung ikaw ay babae or lalaki. Kasi sabi dito sa verse 24, kaya nga ba aking anak, sa akin ay makinig at dinggin mo ang salita mula sa aking bibig. So yun, dinggin ang salita mula sa aking bibig. Sabi dito sa Bible na dinggin mo ang salita ng iyong mga magulang. Huwag mong hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. So yun, tumutukoy yung landasing nakalihis ay yung mababaw na pagmamahalan lang at yun, walang sapat na pundasyon para sa family planning. So yun lang ang aking may share dito, at ito yung aking naunawaan at naintindihan. Yun, maraming salamat sa inyo na patuloy na sumasama sa aking pagbabasa, at salamat sa inyong pakikinig sa aking pagbabasa ng Bible. At salamat dahil patuloy nyo akong sinusuportahan. At yun, hanggang dito na lang, and God bless. See you and next devotion.